Today is September 28. Halos alauna na ng hapon. Kakatapos ko lang actually maglinis ng kwarto kung pinapakinggan nyo to or kung nanonood kayo ng video. Makikita nyo, bago na naman yung posisyon ng kwarto ko. Hindi ko alam, parang inatake lang ako ng kasipagan. Kaya nag-rearrange ulit ako ng kwarto. Paradigm shift. Parang reset, kumbaga. Bago ako mag-start para sa topic natin for this episode, gusto ko lang muna i-address yung mga nag-comment doon sa mga previous episodes, no? So, nakakadalawang episode na tayo, pangatlo to. Meron nag-PM, hindi ko siya papangalanan kasi PM siya. So, again, baka kasi gusto niya private. Sabi niya, uy, ito bang first few next Friday ulit entries mo, may kinalaman ba sa current state of mind mo? Hindi naman kayo overwhelmed sa buhay or responsibilities, no? So, no worries, no? Sabi niya. Unang-una, I appreciate you reaching out and checking kung okay ba ako, no? Pero alam ko sinagot na kita dun sa PM pero i-address ko na rin dito. Actually, napapaisip nga ako kasi yung mga yung first episodes ko, parang parang hinge sa kalungkutan, no? Medyo heavy siya lalo na yung first episode, tapos yung second episode na baka kanino ka bumabangon, medyo sentiren. And to answer your question, yes, may kinalaman siya sa current state ng mind ko. Pero no worries naman. I mean, everything is under control. Okay naman ako. Yun lang talaga yung mga topics na nag-resonate sa akin at gusto kong i-discuss. Sabi ko nga parang kailangan ko siguro mag-isip ng topic na na masaya naman. Pero parang hindi ko pa trip. Hindi ko pa. I mean, meron akong mga nakalista na topic na I think nakakatawa, positive, or let's say hindi katulad nung first two episodes ko. Pero I guess depende siguro talaga sa mood habang nire-record ko tong episode, no, kasi kadalasan every Thursday ko siya nire-record para Friday ko siya ilalabas. And natatapat talaga na yun yung gusto kong pag-usapan. So, for this episode, ang gusto kong pag-usapan is everything about nostalgia. Medyo hinge rin siya sa mga sentimental na bagay, pero hear me out. I think magandang discussion rin to. Pero bago yon, gusto ko lang din i-shout out si Lance Galapon naman na ultima subscriber sa Patreon. Nag-comment naman siya sa Spotify. Kayo din, pwede rin kayo mag-comment sa Spotify kapag nag-release ako ng episode, tapos babasahin ko rin siya sa mga bago kong episode. So, sabi naman niya, habang pinapakinggan ko tong episode na to, yung para kanino ka bumabangon, bigla ko naisip yung kanta ng Sugar Free na Hay Buhay. Actually, para salamat sa suggestion mo. After kong mabasa yung comment mo, parang minaraton ko siya. Parang siya yung naka-on repeat ko na kanta that day. Nung nabasa ko yung comment mo. So, thank you. Saktong-sakto nga siya. So, salamat. And bago ko mag-deep dive, bago ko umpisahan yung mga ebas ko sa topic natin about nostalgia, gusto ko nang mag-thank you sa 24 Patreon. So, meron na tayong 24 na Patreon sa The Game Silog Show na Patreon. So, kung gusto yung supportahan yung ginagawa ko, yung content na ginagawa ko. Maliban dito kasi nagko-content rin ako sa The Game Silog Show mismo, yun naman everything about video games and mga kung ano-anong shit sa video games na iba't ibang klaseng topic, etc. Ito lang yung solo podcast ko na gusto kong gawing parang audio diary, mga kwento at mga topic na gusto ko lang pagkwentuhan and gusto ko rin i-record, no? And hindi ko nabanggit dun sa mga previous episodes, no, na ang sarap din kasi niyang balikan eh. Parang sa mga susunod na taon, looking forward ako na pakinggan tong mga ni-record ko. Kaya sinasabi ko din yung date. Literal na para siyang diary eh. And related siya sa topic kasi hindi ko alam kung okay sa inyo yung feature ng Facebook na on this day. Kasi ako personally na-enjoy ko yun. Na-enjoy ko kapag every, let's say, parang 12 midnight, kasi dun lumalabas sa akin, parang nag-renew yung on this day ko sa Facebook, tapos lumalabas yung mga pinost ko sa Facebook, pinost ko sa The Game Silog page,
Natutuwa ako na balikan yung mga moments at mga sinabi ko. Lalo na kahit yung mga cringe eh. Di ba meron tayong mga Facebook status at mga post nung, let's say, mga medyo hindi pa tayo matured, right? Mga jejemon pa na, na era ng buhay natin. Nakakatawa eh. Nakakatawang balikan. Super, super cringe. And I think etong podcast na to, itong next Friday ulit, itong mga episodes na to, babalikan ko siya. Babalikan ko siya next year sa mga susunod na taon o kung hanggang saan tatagal to. And nag-enjoy ako doon personally. I think yung iba, hindi. Meron kasi siyang parang vibe na nabubuhay ka sa nakaraan, na parang lagi kang longing sa past. Pero for me, hindi naman sa ganun eh. I mean, okay naman ako ngayon. Literal, I'm not sure kung believable siya, no? Kasi lagi akong nostalgic sa mga bagay-bagay, no? Tapos naisip ko tong tanong na to sa sarili ko na, oo, nostalgic ako. Nostalgic ako dun sa mga nakaraan, sa mga taon na, let's say, naglalaro lang tayo ng video games, nag-aaral pa tayo, or mga, kahit ano yung mga moments na masarap balikan, no? Pero hindi ko siya gustong balikan, literal na, babalik ako dun sa pagkabata ko, or kung ano yung edad ko that time. Gusto ko siyang balikan, pero eto na ako. Kung paano na ako mag-isip ngayon, kung gaano na ako ka-matured ngayon, ano na yung mga naranasan ko. Gusto ko lang siya makita. Gusto kong ma-experience yung oras na yon or yung taon na yon na ako na to. 35 years old na ako. Ayoko siyang balikan na bata ako. Masarap yung feeling na bata ka pa, na parang wala ka pang responsibilities, etc. Laro ka lang kung ano gusto mong gawin sa buhay mo. I think masarap yun. Kasi syempre parang yun yung nagse-separate sa mga ginagawa natin ngayon, right? Yung pagiging adult natin. Pero gusto ko siyang ma-experience na matanda na ako. Nagbe-make sense ba? Feeling ko hindi. Feeling ko hindi. And I don't think na lahat tayo or majority sa atin na gusto yung ganung pangyayari, no? Pero I would say, confidently say na at least sa ginagalawan ko, sa community na ginagalawan ko and sa mga friends ko, nag-enjoy tayo dun sa pag-alala ng nakaraan eh. Sa mga inuman, kapag kainuman ko yung mga barkada ko, kapag kausap ko yung community ng TGS, pag natatapik ko sa topic, kung sino man, si Yvette, si Kuya Balls, masaya eh. Masaya siya, mataas yung engagement eh. So, that being said, I think, nag-enjoy talaga. Nag-enjoy sa mga nostalgia topics talaga. So, yun. Ni-research ko, no? Ano ba yung ibig sabihin ng nostalgia? Kasi ang understanding ko lang sa nostalgia is yung parang sentimental na bagay sa nakaraan na binabalikan natin. Ang sarap lang balikan yung mga ganyang bagay, no? Lalo na kung batang 90s ka, I think yun yung the best na dekada. Sabi sa internet, what is nostalgia? A wistful or excessively sentimental yearning for return to or of some past period or irrecoverable condition. Totoo naman. Agree naman ako dun. Pero yun nga, kung babalik man ako dun, ayoko nang balikan siya na bata ako. Kung ano yung isip ko that time. Unang-una, syempre, dahil walang pera. Walang ability to purchase things that I like. The things that I love. Merong sense of security and naibibigay na saya yung merong kang pera eh. Na merong kang ability to purchase kung ano yung gusto mo. But yes, noon, syempre, bata ka, wala kang responsibilities. Gets naman yun. Pero, yun nga, kung sakaling babalik ako dun sa nakaraan, gusto ko, babalik ako na, eto na ako. Pero hindi siya hindi siya nawawala hindi siya nawawala sa topic, lalo na sa inuman, pagkasama ko yung mga barkada ko nung high school, barkada ko sa Taguig, etc. Sarap eh, lagi siyang nagiging topic. So, gusto kong i-discuss yung mga bagay na nostalgic ako. Meron kasing mga trigger yung nostalgia. I think depende yun sa senses. Meron ako nabasa na article before, hindi ko na lang matandaan kung ano yung parang sinasabi nila base sa research nila na pinakamalakas na senses na nakakapag-trigger ng nostalgia. Merong smell, merong taste, merong hearing ang puta. Merong sa sight,
sa vision, etc. No? Pero for me, ang pinakamalakas sa akin is yung sa hearing, yung sa music. Ang daming daming memory na nakakapag-trigger kapag may naalala ko na certain na kanta. Naalala ko kung anong ginagawa ko that time, anong era yon, anong ilang taon na ako that time. Pero meron din naman mga ibang tao na mas malakas sa kanila yung sense of smell. Yun yung nagtitrigger sa kanila ng nostalgia. Parang naaalala kagad nila yung moment na yon, etc. No? And siguro umpisahan ko dun sa smell. Um, Lately, kailan ba yun? Hindi ko na matandaan yung eksaktong buwan. Pero siguro mga several months ago, nagpagupit ako sa isang barbershop. And doon sa barbershop na yun, kung di kayo familiar guys, no, let's say kung nakikinig kayo tapos hindi kayo sa Pinas, no, I'm not sure kung sa ibang barbershop ganun din. Yung, di ba parang meron silang brush, tapos yung brush na yun, nilalagyan nila ng pulbo. Tapos yung pulbo, yun yung pang gaganon sa'yo. Di ba, sa leg mo? Ipang-brush sa leg mo para matanggal yung mga buhok na ginupit sa'yo. Dito sa barbershop na pinagpagupitan ko, dito sa may Antipolo, malapit sa bahay namin, yung amoy ng pulbo, na-remind ko dun sa barbershop na lagi kong pinagpapagupitan sa may simbahan, malapit sa simbahan ng, anong name nito? Sa may Mandaluyong? Simbahan ng San Felipe Neri. Yun. Doon kasi yung kadalasan yung parang pagupitan doon. Hindi ko alam kung same brand ng pulbo, pero yung pulbo niya hindi siya yung Johnson's & Johnson's eh. Iba yung niya eh. Iba yung lagayan niya. Para siyang pa-oval, hindi yung parang tank build na pulbo ng lagayan ng Johnson's & Johnson. Hindi ko ma-explain hindi ko rin maalala yung brand eh. Pero yung amoy niya, na-remind ako nung naalala ko nung pag nagpapagupit ako, sinasamahan ako ni Papa o ni Mama o ng lola ko. Tapos kasi syempre maliit ka pa, 'di ba? Tapos lalagyan ka pa ng yung parang maliit na bangko para maabot ka ng barbero. Yung ganoon, naalala ko yun sa may tapat ng San Felipe Neri. Tapos naalala ko kasi nakatira kami sa may Vergara sa may backside. So naalala ko sasakay kami ng jeep papunta sa may San Felipe. Tapos after nun, possible na kumain pa kami ng Jollibee, dediretso kami sa Kalentong, ganyan. So, ang galing lang, dahil lang yun dun sa naamoy ko yung pulbo doon sa barbershop na pinagpagupitan ko, nabalik ako dun sa moment na yun, na bata ako na nagpapagupit ako dun sa barbershop sa may tapat ng San Felipe Neri. Tapos, maliban sa amoy ng pulbo, ito, usual ko to na naaamoy kasi nag-yosi ako, no? Pero lately ko lang napagtanto na nostalgic din yung amoy ng Marlboro Red. Yung Marlboro Red naman kasi, naalala ko nung bata ako, pag pinapabili ako ng yosi ng lolo ko, bili ka ng yosi dyan sa tindahan. Inaamoy ko yun eh. Inaamoy ko yung niya, tapos parang bangong-bango ko. Gets ko na, hindi mabango ang amoy ng yosi. Hindi mabango yung amoy ng usok ng yosi. Pero yung pag hindi pa siya sinisindihan, yung aamoy mo lang yung filter niya, or kahit yung tabako niya, etc. Bangong-bango ko nung bata ako. And ngayon, parang bigla ko lang na-realize, bigla ako nabalik dun sa yung lolo ko pag pinapabili niya ako ng Marlboro Red. Tapos, maliban sa Marlboro Red, naalala ko din kasi naglinis ako ng bahay. Naamoy ko yung amoy ng magazine. Iba yung amoy kasi ng bagong magazine eh. Yung amoy siya ng bagong print, right? Kung nai-imagine nyo, no? Pag bagong bili yung magazine nyo, tapos naka-plastic pa siya pagbukas nyo, pag inamoy mo yung pinakapapel niya, amoy printing. Amoy print siya ng tinta. Pero pag naluma yung magazine mo, yun yung parang amoy hindi ko alam kung paano i-explain yung amoy ng lumang magazine, pero amoy siya, parang mabangong alimuom. Ganun ko siya ma-describe. Kasi di ba yung alimuom, ang baho nun, yung pag sobrang init tapos biglang umulan, yung amoy ng lupa, yung amoy ng lumang magazine, amoy luma din siya. Amoy lupa rin siya. Pero may kaakibat na sarap yung amoy niya. Hindi ko alam hindi ko ma-explain yung putang ina. Pero, so yun, may amoy ako na magazine sa bahay ko. And yung amoy na magazine na yun, alam niyo kung ano naalala ko? Saan ako binalik?
binalik ako dun sa patago akong sumasalisi sa mga lumang magazine ni Papa. Mga magazine na, Playboy, or meron pa nga siya yung magazine na parang Japanese, etc. Na nakatago siya sa parang cabinet or something. Amoy ganun. Hindi ko alam kung yung amoy nun. Kadiri ang puta pag naalala ko. Kung amoy na ng, syempre, may purpose yung magazine na yun, di ba? Kaya ginagamit yun ni Papa, right? Di ko alam kung yun yung nakapag-add ng flavor sa amoy nung magazine na yun. Pero yung lumang magazine na meron ako, hindi naman yun about porn, hindi naman yun, pero nung naamoy ko yun, doon ako binalik, nung patago pa akong Tapos syempre, hindi mo magagamit yun. Tatandaan mo na lang yun, itatanim mo sa utak mo. Diba? Tapos i-replay mo sa banyo. Anyway, maliban doon sa amoy ng lumang magazine, nilista ko din dito yung sa lasa naman, pare. Lasa ng siomai. Meron kasing sikat na siomayan sa amin, sa tapat ng Santo Niño, sa may Signal Village, sa may Sampaloc. I still think na yun yung pinakamasarap na siomai for me. Alam ko, hinge yun sa nostalgia kasi kung pagbabasayan naman yung talagang mga masarap na siomai, parang hindi naman yun papalya. Pero for me, kung papapiliin ako, yun yung pipiliin ko sa nostalgia. Kasi nare-remind ako nung kapag after ng school, kapag naglaro kayo, kapag bangsak or kung ano man, after yung lumabas, yun yung sasalubong sa inyo eh. And then meron din doon combo nung siomai maliban dun sa kwek-kwek is yung parang mango juice nila. Sarap nun. Paminsan-minsan kapag naliligaw ako sa may Signal Village, sa may Sampaloc, bumibili pa rin ako nun, and instant yun na portal sa nakaraan. Kasi yan, doon ako nag-aaral sa Santo Niño. So, yun. Syempre yun, nakalimutan. Ba't ko makakalimutan ko pa? Hindi pwedeng hindi ko makakalimutan yung nostalgic na amoy ng Chicken Joy. Hindi na siya madalas na parang nagiging point of discussion sa pagiging nostalgic. Kasi hanggang ngayon, kinakain pa rin naman natin siya. Pero kung binabalikan ko, amoy talaga siya, amoy nakaraan, amoy grade 4, amoy grade 3, na parang pag kunwari susunduin ka ng parents mo, ako susunduin ako ni mama, yun yung parang pang treat sa akin, kunwari maganda yung, mataas yung grades ko, or may ginawa ko na okay, Jollibee pang suyo, kapag nagmamaktol, Jollibee, Chicken Joy, and yung amoy, specifically amoy ng Chicken Joy, walang tatalo dun, pare. Unbeatable yun for me. And then, ano pa ba? Ano pa ba yung mga nalista ko dito maliban dun sa amoy, no? Meron dito yung sa marketplace. Hindi ko alam kung hindi kayo taga Mandaluyong, baka hindi kayo familiar dito. Merong parang mall, or hindi siya mall, maliit lang siya, pero meron siyang sinihan eh. May mga bilihan, etc. Sa may Kalentong to, sa may Mandaluyong, ang pangalan niya Marketplace. Meron doon sa may bandang, pag-akit mo ng escalator, sa pinakaunang escalator, sa may bandang right side yata yon, sa second floor or third floor, hindi ko na masyadong malala, pero sa may right side yon. Doon kami bumibili ng meron doon tindahan ng mga Tamiya. And nung kasikatan ng Tamiya, meron pa dong racetrack. So pag napapadaan ako doon sa Mandaluyong or napupunta ako sa Marketplace, naalala ko yon. And super solid nung lugar na yon. Dami ring alaala doon. Alam ko mali ito guys, pero nakakaan naman ito. Bumili ako doon dati ng Tamiya. Tapos parang meron ako naging quote-unquote na kaibigan o kakilala, no, na nakausap ko about sa Tamiya, ganyan. Tapos parang ninakawan ko siya ng tools. Parang meron kasi siya yung tools na maliit na, yung pang Tamiya. Parang, hindi ko alam tawag doon, wrench ba yun? O liabe? Basta parang ganun. Basta tool siya sa Tamiya. Hindi ko alam kung bakit ko kinuha yun that time. Masama lang talaga siguro ugali ko that time. Pero anyway, yun, ano pa ba? Yun, sa Marketplace pa rin to. Meron doon din sa Marketplace, ako bumibili ng ng mga pirated na bala ng PlayStation. Kasi, nung bata ako guys, dahil separated yung parents ko, si mama at si papa,
parang hati ako eh, Taguig tsaka Mandaluyong. Minsan, sa Taguig ako, lumipat kami sa Taguig tapos doon ako nag-aral ng high school tsaka ng elementary. Pero kadalasan kapag weekend, umuwi ako ng Mandaluyong. Siyempre, nandun yung mga kababata ko, etc. Sila Ampi, sila Jerry, sila Vino, sila Ronron, ganyan. Mga kababata ko yun, guys. And then, doon din ako bumibili sa marketplace. So, para bultuhan na nabili para pagbalik ko ng Taguig, meron na akong bala. No? Kasi sa Taguig, hindi ako masyadong gala. Hindi ko alam kung saan bibili ng bagong bala. Hindi, basta parang uncharted sa akin yung lugar ng Taguig. Parang kahit lumipat na kami doon, kahit matagal na kami doon, parang sa Taguig, sa Mandaluyong pa rin yung kabisado ko. Pag nagmo-mall nga kami, hindi kami masyadong mamall sa Glorieta. I think high school na ako noon napadpad sa Glorieta, pero ang laging parang first choice palagi namin nila mama tsaka nila papa kapag magmo-mall kami is palaging Mega Mall talaga. So, yun. Bakit ko nabanggit yun, yung marketplace sa may Kalentong, bilihan ng mga pirated na CD. Tandang-tanda ako kasi nung meron akong best friend, si Jerry, namatay na siya. Dahil nga taga-Taguig ako, lagi ko siyang tinetext, tapos kapag meron siyang time, pinuutusan ko siya na, uy boy, daan ka naman ng marketplace, pakicheck naman kung meron ng Lunar Eternal Blue. Parang super hype kasi ako doon after playing Lunar Silver Star Story Complete. Tapos parang may nabasa ako ng magazine kung ano yung release date niya. Di ba parang hindi naman ganoon yata ka real time na pag na-release na yung game, automatic mapipirata na kagad. Hindi ko sure kung ano yung transition or ano yung time frame bago maging available sa atin sa Pilipinas na pirata. Pero yun, lagi ko siyang mini-message, lagi siyang tinetext na, Jer, punta ka naman Jerry kasi yung pangalan niya. Jer, punta ka naman sa marketplace, tignan mo kung meron ng Lunar Silver Star Story Complete. So, pag napapadpad ako doon sa shop na yon or doon sa marketplace, I'm not sure kung nag-i-exist pa siya. Tanda ko pa yung pwesto niya, doon siya malapit sa escalator. Meron ding moment na bumili kami ng bala ni Papa. Tapos, hindi gumagana yung CD. Tapos, binalik niya doon. Si Papa kasi, yung magaling siya makipag-usap, tawag dito, hindi siya yung parang naha-high blood or nagagalit sa mga ganun. Siya yung parang maayos makipag-usap. Ako kasi, lalo na ngayon mas parang nagmana ako nagmana ako sa airmats ko. Si mama parang yung ma-high blood ba, magagalitin, ganyan. So, pag mga ganung bagay, may issue sa mga binili, lalo na dun sa PlayStation, sa bala, biglang di gumagana, si Papa yung nakikipag-usap. Kasi kadalasan parang hindi ko matandaan, parang may time na ayaw kasi pumayag ibalik yung CD na binili namin kasi may gas-gas na raw, etc. Parang ganyan, ayaw palitan. Pero awa ng Diyos nung naman, parang nakausap ni Papa, ninalitan yung bala. I think Resident Evil 3 pa yun. Hindi ko na masyadong matandaan, pero yun, super memorable noon ng marketplace, lalo na yung bilihan na yun ng pirata. And ano pa ba? Ito. Hinge talaga, no? Hinge yung video games, kadalasan natatandaan ko siya base dun sa current ko na sitwasyon. Sa mga lalaki, no, pasintabi muna sa mga listeners natin na babae. For sure, meron kayong tinatawag na tuli game. So meaning, kung gamer kayo, kung matagal na kayong gamer, tapos nagpatuli kayo, meron kayong game na yun yung nilalaro nyo habang nagpapagaling kayo. Pupusta ako. Hindi ko alam kung ano yung game na yun sa inyo, kung natatandaan nyo pa, pero ako tanda ko pa kung ano yung game na yun. Nagpatuli ako, siguro mga grade 6 yata ako nun, or baka siya ng grade 5, di ko na matanda, sa mga around ng ganun. Basta, bago mag-high school, alam ko tuloy na ako nun. And ang nilalako ko na bala nun na game, Legend of Ligaya. Tanda ko yon. Shoutout din kay Norvin, isa sa mga tropa natin sa TGS and sa PlayStation Trophy Hunters Philippines. I think yun din yung niya, tuli game niya. Kung tama yung memory ko, napakinggan ko sa isang episode nila sa podcast trend. Pero yun yung yun yung tuli game ko. And super memorable. Hindi ko alam, curious ako malaman guys kung meron din kayong tuli game. Ano yung game, kung gamer kayo tapos nagpatuli kayo, ano yung game na nilalaro nyo nung nagpapagaling kayo sa tuli?
Meron siyang version na ngayon na matanda na ako, na 34 years old na ako. Nagpa-opera kasi ako sa Tagiliran. And habang nagpapagaling ako dun sa opera ko, Hogwarts Legacy naman yung nilalaro ko. So most likely, yun yung game na mare-recall ko sa, let's say, mga sa future kapag tumagal-tagal na, no? Kasi ano yun eh, I mean, I think mas matatandaan mo talaga yung game kapag meron siyang kaakibat na event sa buhay mo. Katulad nun, nung tuli. Katulad nung sa akin, yung nung pa-opera ako ngayon. And isang example din nun, yung Lunar Silver Star Story Complete, tanda-tanda ko, Pasko ko yun nilaro eh. And yun yung around na mag-New Year, tapos parang takot na takot yung mundo sa Y2K. Kasi parang sabi ng mga ano, hindi ko, hindi naman yata siya totoo, pero hindi ko alam kung anong paliwanag doon, no? Kung ano yung fiasco about it. Pero ang sabi daw, nung that time, pagdating daw ng year 2000, masisira daw lahat ng computers. Tandaan niyo ba yun? Tanda-tanda ko yun eh. Kasi yun yung time na bibili ako ng PC, bibilan ako ng PC ni mama. Tapos parang sabi ng teacher ko, wag muna kayong bumili ng PC kasi 1999 yun na. Dapat bibili kami ng PC. Sabi, wag muna kayong bumili ng PC ngayon 1999. Palampasin nyo muna yung year 2000 kasi yung mga computer ng 1999 masisira pagdating ng year 2000. Holy shit. Di ko alam yun kung totoo yun Pero super memorable sa akin yun. Correct nyo ako kung nag-exist, kung buhay na kayo nun, at kung familiar kayo dun sa Y2K bug na yun. Super matunog yung usapan na yun that time. Tapos, ano pa ba? Ito, music. Kasi si Papa, ito, patapos na tayo guys, last na to. Last two na items na gusto kong i-discuss na binabalik ako. Ito naman sa sense of hearing naman to. Sa sound naman to sa music. Weird. Alam ko weird to. Pero natatandaan ko pag naglalaro kami ng Final Fantasy 7 ni Papa, kadalasan nagpapatugtog siya ng ibang music kapag trip niya lang. Ang natatandaan ko mga music na pinapakinggan niya, Don Moen, Ghetto Dogs, meron pa yung kay Andrew E., Francis Magalona, mga ganyan. Tapos pinapatugtog niya pa dun sa malaking karaoke. Karaoke yata yung tawag doon. Basta yung parang malaki siya na ganyan, no? Yung parang parang siyang ref. Tapos may dalawang, yung speaker niya yung nasa baba, tapos yung nasa parang nasa dibdib niya, dalawang cassette tape player. Hindi ko alam kung meron kayo na. Tapos parang meron siyang dalawang tenga na speaker. Ganun siya, para siyang ref talaga na speaker. Tapos parang nung bata ako, nung bagong bili yung karaoke na yun, parang yabangan pa kung malakas ba yung nyo, yung player nyo, ganyan, rinig ba yan hanggang dun sa labas, tapos itutodo pa namin yun, no? Parang ganyan, no? Parang marinig kung para malaman kung rinig talaga dun sa dulo namin. Kasi kami, parang compound kami. Anyway, yung last item na gusto kong i-discuss dito is yung lately naalala ko to. Lately parang dumaan lang siya sa suggestion ko sa YouTube, and ang galing lang talaga. Ang galing ng music. Naging portal siya para maalala ko yung moment na to. Nag-abroad kasi si mama. Dati siyang entertainer sa Japan. So kapag nasa Japan siya, si papa kadalasan yung bantay ko. Tapos siguro dahil kay mama na rin yung influence ni papa sa mga music na Japanese. I think naalala ko parang nagpapatugtog din si papa ng Kiroro ba yun? Mga ganyan. Tapos syempre Utada Hikaru. Pero merong isang banda na natatandaan ko, kapag tulog ako, nagpapatugtog si Papa. Tapos meron akong image niya na nagluluto siya. Kasi yung bahay namin sa Taguig, ewan ko kung madedescribe ko siya. Try niyong imaginein. Buong galo lang siya, wala pa kaming second floor nun. Isang malaking kama lang siya sa may sala. Tapos TV kagad. Tapos banyo. Tapos kusina. Parang isang square lang siya na parang studio type lang. So yung kama namin, yun yung tulugan namin, yun na rin yung parang sofa namin kapag nanonood ng TV, kapag maglalaro ng PlayStation. Isang lang yun yung So parang hindi pwede may bisita sa amin kasi walang uupuan. Kama kagad siya. Yun yung time na parang ginagawa pa lang yung bahay namin. So ganun yung style. So pag natutulog ako, pag napapatugtog si Papa sa cassette tape, rinig mo kagad yun yung parang gumigising sa akin, tapos naalala ko yung amoy ng tosino
Tapos naalala ko yung tinitimpla ni Papa na tang na pomelo. Tapos yung kanin, isasangag niya dun sa pinaglutuan ng tocino. Tapos gigisingin niya ako na parang nakain na. Tangina. Tanda-tanda ko yun. Yung eksena na yun. Tapos, ang tumutugtog na kanta na yun, guys, ang title niya is Tears. Ang kumanta ay X-Japan. I'm not sure kung familiar kayo. And actually, iniisip ko, bago i-record tong episode na to, pwede ko ba siyang i-play? Kasi baka makapirate ako eh. Kasi ina-upload ko rin tong episode ng next Friday ulit sa YouTube, no? Pero, sige, try ko na lang din. Wag na lang natin tapusin, no? Para malaman nyo din mismo yung kanta na tinutukoy ko. And hindi ko alam kung meron kayong memories dito sa kanta na to, pero ako personally, yun yung naalala ko si Papa. Pinapatugtog niya to, Tears X Japan, habang nagluluto ng tocino, almusal namin. Tapos gigisingin niya ako. I think mga Sabado yung Linggo, etc. No? Super nostalgic at sarap lang balikan. Play ko yung kanta, tapos pakinggan natin. Alam nyo to, guys? Sana alam nyo, no? I think ginamit rin to sa ano? Sa Winstruck. Tama ba? Parang ginamit rin to sa Winstruck. Sarap. Kahit ngayon binabalik ako eh. Naalala ko yun eh. Naalala ko si Papa. I think si Mama yung nag-influence kay Papa dito. Sa banda na to. Hindi ko sure pero meron kaming cassette tape na ito. I think enough na yun. Yun. Sana hindi makapiright. Naman sa Facebook. Pero, yun yung mga ebas ko ngayon. Pasensya na hindi pa rin siya parang happy-happy, hindi nakakatawa, hindi joke time, hindi siya parang, hindi naman siya negative, pero yun, sentimental pa rin, no? Pasensya na, no? Itatry ko sa mga susunod na episode na maging positive, no? Pero, depende talaga depende sa mood sana may ganun na mood, pero no worries, okay ako, guys. Medyo dire lang talaga ako na tao, and yan, curious ako malaman kayo, ano yung mga bagay na nostalgic kayo, ano yung senses na mas pinaka nagtitrigger sa inyo ng nostalgia, yung panlasa ba, yung amoy, yung naririnig nyo na music, yung nakikita nyo. And kung okay lang, kwento nyo na rin kung ano yung mga bagay na naaalala nyo kapag, let's say, may narinig kayo na kanta, meron ba kayong specific na memory na bigla kayong binabalik doon, or let's say kapag meron kayong kinakain, ganyan, etc. And again, kung pasensya na sa mga babae natin na listeners, no? Curious din ako malaman kung meron kayong tuli game. Ano yung game na nilaro nyo habang nagpapagaling kayo ng tuli? So, yun.
Dito ko natatapusin yung episode, guys, no? Maraming salamat sa lahat ng nakikinig, and thank you sa mga Patreons, no? 24 Patreons sa tayo. Kung gusto niyo supportahan yung ginagawa ko, pwede kayong pumunta sa patreon.com/The Game Silog Show. And again, shout out doon sa ating mga executive producers for the month of September, sila Sands, sila Lance, sila Mike Rubio ng Xcore Gamer, si I Am Maku, si Mark T. Binagracia, si Yvette Suzanne Salivilla ng The Ara Ara Channel. Maraming salamat sa inyo, guys. And yun, next Friday ulit.